Dandruff, new Clear Herbal Fusion. Sa unang hirit, bisyong totoo ang narasan ng hirit. Ang saya-saya sa unang hirit, Okay, malapit na to Malapit na. Nagbabalik ang unang hirit, kaya narito na mga balitang dapat yung malaman sa ating top hirit. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Good morning uli sa inyo. At tuluyan na ngang nawala sa ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Butchoy na tuloy-tuloy na ngang pumupunta ng bansang Hapon. Samantala, ito namang isang binabantayan natin, itong tropical storm na si Talim. Ito yung manggagaling naman dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa ay kumikilos pahilagang silangan. At kung ito nga ipapasok ng Philippine Area of Responsibility, dito lamang yan sa may bahaging ito ng ating bansa. Medyo malayo, sabi nga natin, hindi ito tatama sa kalupaan kung magtutuloy-tuloy ito sa kanyang direksyon na pahilagang silangan. At ayon nga sa Pag-asa, huling namataan ang layo nitong bagyong si Talim sa layong 800 kilometro sa kanluran ng extreme northern Luzon. At ito ay nagtataglay ngayon ng pinakamalakas na hangin na 75 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso ng hangin na umaabot na ng 110 kilometers per hour. Kaya tuloy-tuloy po itong lumalakas habang ito ay nasa may karagatan ng West Philippine Sea. At sabi nga natin, inaasahan na magpapatuloy itong magpapaiting ng ating southwest monsoon. Kaya po yung malakas na hangin at ulan, tingnan muna natin yung ulan dahil nandito yung bagyong si Talim ay magpapaulan dito sa may Luzon, lalong-lalo na sa northern at central Luzon. Pero dito sa western Luzon, mas magiging madalas yung mga pag-ulan. Kaya po patuloy nating pinapaalalahanan yung ating mga kababayan sa posibleng pagkakaroon ng landslides at flash floods. At doon naman sa malakas na hanging habagat, yung pong maalon na karagatan. Ang sabi natin, paalis na yung bagyong si Butchoy, samantalang itong si Talim nandito pa sa may Western Luzon. Kaya po doon sa mga nagbabalak na pumalaot, maging maingat po kayo at sana wag muna dahil mataas pa rin ang alon, lalong-lalo na dito sa kanluran hanggang sa silangang bahagi ng Luzon. Samantala kahapon, nagpakawala po ng tubig ang Ipo Dam. Kahit kasi 101 meters ang spilling level niyan, kapag daw po maulan ay nagpapakawala sila ng tubig. Kapag katulad kahapon, nasa 100.8 meters lamang ang tubig doon kahapon pero nagpakawala sila. At as of 5 p.m. kahapon, ang tubig dyan ay umaabot ng 100.47 meters. Mas mataas kaysa doon sa normal na 100.2 pero malayo pa rin doon sa spilling level. Ano ba ng panahon? Magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat naman, Tani. Makibalita muli tayo kay Ivan Mayrina na nakaantabay po dyan sa La Mesa Dam. Ivan? Yes, Igan, 79.76 meters ang water level dito sa La Mesa Dam. Nung mag-report si Susan dito kagabi, nasa 79.7 meters yan. Kaya patuloy na ang pagbaba ng water level dito at wala ng imminent danger sa ngayon na muling pag-apaw lalo't nagpapatuloy na ang magandang lagay ng ating panahon at nakalayo na rin ang bansa ang bagyong Butchoy. Pero tulad nga ng nabanggit ni Katani, arito na ang habagat at typhoon season na rin. Kaya't mabuti sigurong malaman din natin, Igan, kung ano ba ang protocol sa pagpapakawala ng tubig. Partikular dito sa Angat Dam, itong La Mesa Dam, itong dam kasi na ito, Igan, ay walang kakayahang magpakawala ng tubig di tulad ng Angat o ng Ipo Dam. Ang tanging nagagawa lamang nila ay maglabas sa mga warning sa publiko sakaling malapit ng umapaw ang dam. At ano bang ibig sabihin nito sa mga naninirahan sa Tulyahan River na naapektuhan ng pagdaloy ng tubig mula sa umaapaw na La Mesa Dam? Mamaya malalaman natin yan. Igan? Maraming salamat, Ivan Mayrina. Magandang panahon sa likod ni Ivan. Kitang mga sul-ngasul ang kalangitan. Natili naman lubog sa baha ang Guagua Elementary School sa Pampanga matapos ang walang tigil na pag-ulan kahapon. Kamustahin na po natin ang sitwasyon ng mga estudyante. At nandun po ngayon si Monica Beralio. Monica!
Yes, Igan, dahil nga sa nakikita nating tubig dito, ayan, umabot pa nga daw sa hanggang tuhod ito dahil actually, etong nakikita natin yan, medyo bumaba na yan dahil hanggang lagpas paan na lamang. Pero sabi nila, nung kasagsagan nga nung ulan, hanggang tuhod na lamang. At dahil nga dyan, kahapon daw yung mga estudyante dito ay walang pasok. Pero sa ngayon, inaasahan daw na magsisidatingan na yung mga estudyante dahil nag-resume na daw yung klase. But anyway, mga kapuso, ang tinuturo nilang dahilan kaya dito sa mga pagbahang inaabot nila ay dahil medyo mababa daw itong lugar ng kanilang paaralan. Kaya inaasahan nila na kapag talaga umuulan ay hindi maiiwasan kung hindi ang magbaha dito. But anyway, mga kapuso, mamaya meron tayong makakausap na isang eksperto mula dito sa kanilang City Health Department para nga tayo ay bigyan ng ilang paalala at tips kung paano nga ba maiiwasan ang leptospirosis lalo na kapag may mga bahang ganito at syempre ang dengue na rin bilang kapag tag-ulan nga ay hindi maiwasan na magkaroon ng maraming dengue cases. Kaya mga kapuso, tutok lamang dahil lahat yan ating babalikan dito sa Mayguagua Elementary School sa Pampanga. Balik mo tayo sa studio. Maraming salamat, Monica Beralio. Isa po sa inaasahang magsasalbasanan ng buhay tuwing may kalamidad tulad ng baha ay ang mga rubber boat ng PNP. Pero masaklap, hindi po magamit ang karamihan sa mga rubber boat. Yan ay dahil nagsisilbing ebidensya mga ito para sa isang kasong katiwalian na kinakaharap ng mga opisyal na isinampa noong October 2011. Kaya kailangan pa rin ipagpaalam sa Office of the Ombudsman ang paggamit ng 75 rubber boat. Noong 2009, binili ng PNP ang mga nasabing rubber boats at 73 outboard motors na nagkakalaga ng mahigit 130 million pesos. Lugi raw sa transaksyon ng gobyerno dahil hindi naman daw magkatugma ang rubber boats at motor. Ganun pala yun. Maasa naman DILG na payagan silang magamit ang rubber boats para sa kanilang rescue operation sa lalong madaling panahon. At kung papayagan daw na magamit ang mga ito, kakabitan na lang daw ito ng lumang motor. Nye? I-eBay niyo yan. Sino ang order niya? Bili na lang ng bago, Dami, ng no? mansyoy. 75? Talaga. 20 ano? 11? 75 yung... Talking about yung I remember garapan this na... case pa. I remember this Oh, case. panahon. Yun yung naging issue nun kasi they bought this after ongoing supposedly. Pinagkakitaan pa. 2009. Kakitaan niya. Problema, hindi inisip na hindi nagmamatch pala ang motor sa kanya. Para kumita. Baka kasi yung motor, hindi kaya yung bigat ng rubber boat. Ganun. Dapat So wala, ilalam- tutuwad din yun. Ay, alam dapat muna nila, di ba? Kung ano yung Hindi yan, capacity. baka nga, sir, Saka na lang ano, sila nagpatong para kumita sila. Correct. Baka Para may kasi napakinabangan magkaiba maglaban yung- na tayo. Pwede magkaiba yung bidding ng dalawa kasi. Ng motor tsaka yung boat. Para mas malaki alam Siyempre, na. before you buy anything, especially that halaga, yung 130 billion, pag-aaralan mo muna yun, di ba? Ito mga to, wala silang pakialam. Basta kumikita Hindi, sila. pinag-aralan nila. Pumasang nga. Kung magkano yung... Kaya Pinag-aralan Pirmado pinag-aralan nila yung kikitain nila. Talino, Hindi magalaw kasi na may hearing pa. Mathematics. Alamin natin kung tuloy ang bumalik sa normal ang level naman ng tubig dyan po sa Marikina River. Makakonsulta si Ginoong Edgar Abrugar, dispatcher po ng Marikina Rescue. Ginoong Abrugar, good morning po. Magandang umaga po, Igan. Opo, kakamustahin lang namin ang Marikina River. Anong level niya sa mga oras na ito? Igan, napakagandang balita po niyan. Yan. Pagkat bumaba na po ang water level namin at hindi naman po siya nag-critical level, ano? Thank you, Lord. Nag-start po siya ng 13.6 kahapon ng ng gabi. At bumaba at umangat lang po siya ng 14.7. At hanggang sa nag-normalize po siya ng 13.0 ngayon sa at this time, ano po? 13.0. Opo. Ayan. So medyo ligtas yung ating mga kababayan dyan. Opo, ligtas na po. Okay. Wala pong May problema. paparating daw pong bagyo uli, Edgar. Opo, yun nga po. Ito po at amin pong pinaghahanda na naman po yung parating na bagyong si Talim. At nakahanda naman po ang buong sangay ng Rescue 161 at ang buong pamahalaan ng lungsod. Ano nga uli Edgar yung critical level ng Marikina River? 17? Opo, nagkakaroon po kasi kami ng habang tumataas po ang water level, nagkakaroon po kami ng babala sa mga tao. Nag-start po kami ng 14. Pero ang first alarm po namin is 15 at ang second alarm is 16 at ang first evacuation po namin is 17. Ayan. At alam na yan ng mga veteranong nakatira sa Marikina River, no? Opo, Kabisado na nila yan. kadalasan po yung mga ina-alert namin dun sa malapit sa ilog. Okay. Pati kayo sa rescue, ha? Ingat kayo dyan, Edgar. Salamat. Opo, maraming salamat po, Igan. Magandang umaga po. Mr. Edgar Abrugar po, dispatcher ng Marikina Rescue.
Samantala, nagbunsod naman sa kalituhan sa mga magulang at estudyante ang kanya-kanyang abiso ng suspensyon ng klase ng maraming eskwelahan at lokal na pamahalaan kahapon. Reklamo ng maraming estudyante na kapasok na raw sila ng eskwelahan bago pa matanggap ang abiso ng suspensyon ng klase. Sa DepEd Order No. 43 kasi,